Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, yes, oo, masaya tayo. Dahil ito nga pong si Vice President Sara Duterte ay nahatulan na nga po ng probable cause. Meron siyang probable cause with unanimously vote na 55 out of 55 dito nga po sa House Justice Committee. Anyway, to make the long story short, paano hindi siya mapupukpukan na meron siyang probable cause? Unang-una, hindi siya uma-attend, hindi siya sumisipot, hindi nagpapakita. 'Di ba? So, paano yung mga kongresista na mga neutral kakampi sa kanya kung siya mismo nang bababoy ng kagalang-galang na institusyon ng Kongreso? Ngayon, syempre, alam naman natin na yung Supreme Court noon nakialam sa issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nagkaroon sila ng own ruling. If you will remember, mga minamahal, ang nakalagay lang sa Article of Impeachment, if I'm not mistaken, Section 11, di ba? Article 11, Section 3, na ang meron lang pong constitutional duty dyan sa impeachment is yung Congress. Pero ngayon, nakialam nga yung Supreme Court. Paano nakialam ang Supreme Court dito? Nag-add sila ng panibagong rules. Kasi 'di ba, if you will remember mga minamahal, kapag magpa-file ka ng impeachment, una, congressman ka, pwede kang mag-file. Pangalawa naman, as an ordinary citizen na may nag-endorsong kongresista, pwede kang mag-file. At yung pangatlo, meron kang 1/3 votes, 'di ba? Ng House of Representatives. Kaso ang nangyari, pinakialaman ng Supreme Court. Kaya nga, di ba, nagtaka tayo last year. Kahit naman ata sino, kukwestiyonin na bakit nakialam ang Supreme Court sa issue ng impeachment, in the first place, impeachable officials din sila. Gets ninyo? Impeachable officials ang Supreme Court. So, bakit nila papakialaman ang trabaho ng House of Representatives or ng Congress? Kasi sabi ko nga sa inyo, they have a separate power. May executive power mo yan, legislative power mo yan, judiciary power mo yan. So, hindi mo pwedeng pakialaman kasi may kanya-kanya kayong kapangyarihan. Ngayon, di ba, dahil nga nagdagdag sila, na kapag may 1/3 vote, kailangan ibalik pa din sa House Justice Committee para pasagutin itong si Sara Duterte. So, parang nawala yung power ng pangatlo na kapag mayroong 1/3 vote, shall forthwith. Nawala yun eh. Kailangan kapag may 1/3 vote ka sa plenaryo, ibabalik sa House Justice Committee, pagpapaliwanagin itong si Sara Duterte. Now, ito na nga ba yung sinasabi ko? Habang tayong lahat ay nagse-celebrate sa 55 out of 55, nilalakad na nila, tinatrabaho na nila ngayon itong si Tito Sotto. Last day, nabalitaan natin, magkakaroon daw po ng regodon sa Senado. Sabi ko, regodon, matik na yan. When we say regodon, tatanggalin nila si Sotto. Kasi ilang boto lang ba para matanggal si Sotto? 13 votes. 'Di ba? Paano kung pagkaisahan siya ng minority? Ng majority, 'di ba mga minamahal? So, pwedeng ma-oust itong si Sotto. Sino ang ipapalit nila dyan? Sige nga. Now, anyway, ngayon, mayroong balita ang Supreme Court. Ito yung balita ng Supreme Court. Basahin natin sa inyo mga minamahal. Sabi dito, Supreme Court orders Sotto to comment on indirect contempt petition. Alam niyo naman 'di ba na itong si Sotto nagkomento noon, 'di ba na parang hindi naman ata tama yung ginawa ng Supreme Court. Nag-question lang, 'di ba, ni Sotto, which is questionable din naman talaga. Kahit naman ata sino. Sorry, Supreme Court pero walang masamang magtanong. Nagtatanong lamang tayo dito eh. Wala naman atang masamang magtanong ang isang senador or ang isang Senate President sa ganyang klaseng bagay. Kasi diba, na-dismiss. Yung impeachment ni Sara Duterte last year, binasura. Bakit binasura? Kasi nga, hindi daw sumunod ang mga complainants sa rules, 'di ba? Kasi mayroon daw tinatawag na 1-year bar rule, 'di ba? Tapos sumunod pa doon is actually to make the long story short, nabasura itong impeachment complaint ni Sara Duterte last year because of technicalities. Lilinawin ko sa inyo, nabasura ang
impeachment complaint ni Sara because of technicalities. Hindi nawala doon yung issue niya ng pagnanakaw, hindi nawala yung issue niya doon sa pagnanakaw ng 125 million confidential funds, yung pambabastos siya sa presidente, pagbabanta niya kay PBBM, yung tungkol sa ill-gotten wealth, hindi nawala yon. Yun pa din yung kaso niyang kinakaharap ngayon. Nabasura lang because of technicalities. Parang ganito, gusto niyang manalo sa laban pero tuso. Alam ninyo, ginamitan nila ng hindi nila kayang sagutin ng formal, idadaanan na lang nila sa technical. Parang ganito, for example, ako nagkaso, 'di ba? Tapos yung kalaban ko, ang abogado niya, for example lang to, ang abogado ng kalaban ko ay Pau. Pero iniisip ko, dahil nga mukhang mananalo yung kalaban ko sa kaso, ang ginawa ko, technical ko, hindi pwede yan na ang abogado mo, Pau, mayaman ka. Di ba parang ganon, idadaan sa technicalities. Nagigets nyo yung punto natin, mga minamahal? Hindi nawala ang issue ni Sara Duterte sa pagnanakaw. Nawala ang issue ni Sara Duterte dahil sa technicalities. Technical niya. Which is yan po yung parang question ni Soto. Anyway, basahin natin itong balitang to. The Supreme Court has directed Senate President Vicente Tito Soto to explain why he should not be cited for indirect contempt following a series of critical remarks regarding its ruling on the impeachment of Vice President Sara Duterte. Kasi mga minamahal, sabi ko nga sa inyo, yung Supreme Court, as always, sila po yung last court resort. Sila po yung pinakataas-taasang 'di ba? Pinakataas-taasang taas na. Kasunod na ng Supreme Court, langit na 'yon, mga minamahal. Sila yung pinakahukom sa buong bansa. Kumbaga lower parang ganito, barangay hanggang sa lower court, RTC, Supreme Court, 'di ba? Parang ganito. Nag-file ka ng kaso, kinasuhan ka. Kapag dyan, mga minamahal, na-dismiss sa, na-dismiss yung kaso mo sa lower chamber, pwede mo pa siyang iakyat kapag hindi ka pa satisfied sa naging desisyon. For example, yung kay Maria Ressa, 'di ba, na libelous daw yung kanyang mga pinagsasabi. Umabot na po sa Regional Trial Court yung kanyang kaso at inaakyat na po dito sa Supreme Court. Ngayon, ang last court resort natin ay yung Supreme Court. Siya po ang magde-decide kung itong si Maria Ressa ay makukulong or hindi, kung guilty or not. So kapag hindi ka pa satisfied sa desisyon ng isang korte, pwede mo pa siyang iakyat hanggang sa Korte Suprema. Ngayon, itong si Tito Soto kasi, parang meron siyang nakumit na kung titingnan mistake ng Supreme Court, napaka-insensitive ng Supreme Court, no? Kasi if you will remember, nung July 25, 2025, di ba, nagsabing invalid, di ba, mga minamahal, or walang bisa ang impeachment laban kay Sara Duterte. Ngayon, ito yung komento ni Tito Soto. Parang sabi ni Soto, imposible. 'Di ba? Parang yung Supreme Court parang hindi naman familiar sa kanilang ginagawang trabaho 'Di ba mga question ni Tito Soto. So to make the long story short, question ni Soto ang Supreme Court, which is yan po yung tinitiran nila ngayon. Yung sinabi ni Soto at pinagpapaliwanag siya ng almost 10 days. Tinatagalog ko na lang itong nakalagay dito sa mga minamahal, dito sa balita. So, indirect contempt kasi parang naglabag siya or nawalan siya ng respeto sa korte. 'Di ba? Na pwedeng makasira sa tiwala ng tao sa Supreme Court. Parang siniraan yung Supreme Court, hindi to tama. Parang ganon. Daming bla 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 ng Supreme Court, napaka-insensitive naman ninyo. You know what, mga minamahal, I support Tito Soto. At kapag si Tito Soto, 'di ba, ay niregodon dyan sa Senado, isa lang yung ibig sabihin yan, booking dyan ang Supreme Court. Sobrang booking na dyan ng Supreme Court. Kapag nagkaganyan, postponement na naman. Ipo-postpone na naman. Nakikialam na naman dito, as always, ang Supreme Court. We all know that Supreme Court is an independent body. Pero, wag naman sana umabot tayo dito sa puntong nagbababuyan na tayo at naglalaro. 'Di ba, mga minamahal, nakikipaglaro.
Kung hindi nyo kayang panindigan, mag-resign na lang kayo. Kaya nga ito yung sinasabi ko eh. Dapat, ang mga na-appoint dyan, fix yung term nila. 6 years lang din dapat. Hindi yung terms nila na para sa ganito. In-appoint ka 50 years old or 40 years old, matatapos lang yung term mo as a judge. Kung ikaw ay mag-retired ka na, 65 years old, o matatagal ka sa pwesto. You know what? Nagigets niyo yung punto ko. Dapat pinapalitan yan every 6 years, every one term ng president. Kasi tulad nito, may mga tawag dito, may mga kampi-kampihan. So hindi na yan para sa mamamayang Pilipino. Para na yan sa sarili ninyo. Meron kayong sinasanto. Kaya nga, para sa akin, hindi sa akin masakit na mapunta si Duterte doon sa Dahig na Netherlands. Buti pa nga yung ibang bansa. Kaya tayong litisin, tinutulungan tayo, samantalang yung kataas-taasan, kagalang-galangang Korte Suprema ng ating bayan, di ba, parang medyo nakakaiyak mong isipin, pero bakit nagiging ganito? Di ba, yung kanilang mga desisyon. Anyway, mga minamahal, pinagpapaliwanag itong si Soto, 10 days. Sabi dito, with the 10-day deadline given to submit his comment. Ting said, pursuant to resolution, the respondent must submit comment within 10 days from receipt of notice or by May 14, 2026. Kasi yung pinagmulan nito, mga minamahal, yung sinabi nga ni Soto na impeachment of the Vice President has to become an impossible dream. Sobrang labo nang makamit ang impeachment dahil mas pinapahirapan na, 'di ba, ng Supreme Court ang pag-i-impeach sa isang public official. Kaya nga natin ini-impeach kasi nga magnanakaw nga ni. 'Di ba, nagagets niyo mga minamahal? Kaso ano yung nangyayari? 'Di ba? Mas pinapahirapan pa tayo dahil daming ads-on. Kumbaga sa palabas, kumbaga manonood ka ng movies, 'di ba? Yung daming ads-on, ang daming ads, ang daming palabas, ang daming cheche bureche, instead ang ginagawa ay diretsahan na nga ni, 'di ba? So yun po yung sinabi ni Tito Soto noon na impeachment is an impossible dream. Ngayon yung kinagalit ng Supreme Court, very insensitive. 'Di ba? Ano yun? Parang onion skin, balat sibuyas naman tong Supreme Court na to anyway. Kapag ginawa niyan kay Tito Soto, this means a lot. Diba? You are delaying impeachment complaint against Vice President Sara Duterte and you can't deny the fact na parang tinutulungan nyo na dyan si VP Sara. Gets? So, hindi natin tinitira ang Supreme Court, pero yung kanilang ginagawa, yun po. Anyway, mga minamahal, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.